Kumusta kayo mga boss? Ito meron na naman akong share sa inyo na Bluetooth speaker Yan. Ang model po nito mga boss KTS 1909. At meron tayong dalawang input supply, yung 5 volts. Okay, sa type C charging pin at saka sa DC 5 volts naman sa adapter. Okay? Yan. Itong issue ito mga boss, madalas po ito sa mga ganitong KTS sa ganitong model. Basta KTS po, yan. Makikita nyo ang issue nito. At sana ay nahanap nyo ang video ko para ma-repair na po ang inyong KTS ng ganitong model. Yan. Dito nagsaksak tayo ng 5 volts adapter. Yan. Napansin nyo naman po, wala siyang display. May indicator light sa volume. Okay, pero wala siyang display. Dito naman, gamitan natin ng adapter. Adapter naman tayo. Pinapakita ko po yung mga yan para malaman po ninyo kung saan may problema. Okay? Sa motherboard ba o sa ibang pyesa niya. Yan, so pinaksakan natin ang adapter, wala pa rin po siyang display Naka-on ang ating Bluetooth KTS 1909 model. Yun. Ito po ang i-share ko sa inyo mga boss. Salamat po sa magsa-subscribe sa aking munting YouTube channel. Salamat po mga boss. Para po sa inyo itong video na ito. Kung may ganito kayong issue. Yan, dito buksan na natin ng unit. Okay, meron siya diyang 4 na tornilyo, Forward muna tayo at magbubukas lang naman. Okay, at ito buksan na natin para makita nyo po ang laman ng ganitong model na Bluetooth. Sa mga newbie po na magbubukas ng mga ganitong model, tandaan nyo po palagi yung mga wirings nya. Bago nyo po tanggalin sa socket nya, lagyan nyo muna ng markings yung pentel pen sa socket at saka doon sa pinakalock nya. Importante pong magawa nyo yon sa mga newbie kasi malilito kayo pagka binalik po yung mga socket nya. Okay? Yan. Yan, dito po ang ating battery. Maraming pong nagtatanong sa mga ganitong issue kung bakit wala daw display pero may may ilaw. Kasi hindi naman po mag-on ang Bluetooth pag wala siyang display. Kailangan pong mag-on ang motherboard para tuloy-tuloy siya bumukas ang mag-on siya. Makakonect sa Bluetooth. Yan. Diyan po nilalagyan ko ng markings para iwas lito po. Yes po, para iwas lito. Maglalagay kayo niyan. Importante maglagay kayo niyan para sa mga newbie para iwas sunog. Kasi pag nagkabaliktad po ng lagay, ay nako po, may masusunog pong parts dyan. Okay? So yan dito, ito. Susukatin natin ang battery kung bakit hindi siya nagpa-power on, Dito malalaman natin kung bakit. Yan, pagmasdan niyo po ang voltahe kasi ang ating pong ang ganyan pong battery ay 7.4 volts. Yan po ang niyan, DC. Yun, so may laman po siya, Nakita nyo 7.9 volts. Bakit ayaw pa rin niya mag-on, di ba? Kasi may laman naman ng ating battery. Sa mga newbie pong technician, malilito po kayo dyan. Na bakit hindi siya nagpa-power on? Yun nga, may voltahe naman. Yan, dito malalaman nyo po mga boss kung bakit siya nagkagano. Sundan nyo lang ang aking video para may idea kayo sa mga susunod nyong i-repair. O kaya yung mga
magdi-DIY na matagal na naka-stack ang kanilang Bluetooth speaker, dito po malalaman nyo at magagawa nyo na po yan. Okay? Sundan nyo lang po mula umpisa hanggang dulo. So yun, binalik natin ang battery tapos testing uli kasi meron naman siyang voltahe, di ba? Kasi kung 0 volts yun, wala talaga siyang power. Meron siyang 7.9 volts, bakit hindi siya nag-on, ano? Meron lang siyang ilaw, LED light. Okay, nilagyan natin adapter. So yun, wala po talaga, ano? Lulit ko po yan para ma-confirm natin na ayaw talaga mag-on, may laman ng battery. Para makita nyo po ng actual sa video. Okay, so yan. Sa mga newbie po, ulitin ko po, malilito kayo dyan kung bakit siya hindi nag-on, may voltahe naman. So, nakakalito po talaga yan pagka ganyan, pag hindi mo kabisado, ano? Okay. Dito, ayun, password muna tayo at akalasin lang naman natin ng mga wiring. Nilagyan ko na po yan ng markings, okay? Yun. Okay, next natin ang battery. Medyo may katigasan pong ano yan, tanggalin, pero dadaanin nyo lang po. Makakukuha nyo rin yan. Iwasan nyo lang masugatan ng battery kasi aapoy po yan, aapoy. Nandahan lang po, ingat lang ha, ingat. Okay, so yun. Kuha na natin ng battery. Yan, at meron tayong, nasabi ko po kanina, na 7.4 volts battery niya, no? Original battery, 3000 mAh, no? Okay. So yan, tester ko ulit or po yan, for confirmation. Madalas ko pong ulitin yung aking ginagawa para ma-confirm ko po talaga kung bakit ganon, bakit hindi nag-on. Test the battery. Okay, so yun. Yan, tingnan niyo po sa tester. Kanina may nakuha tayong 7.9 volts. Ulit nga nasabi ko kanina. Yun, at meron tayong 7.7 volts na lang, ano. Medyo bumaba ang ating voltahe, pero dapat po mag-on pa rin yan kasi ang original 7.4 volts, ang ating nakuha 7.7. Okay. Yan ang kanyang battery, apat po yan, rechargeable battery. Okay, meron akong gagamitin diyang power supply para ma-confirm ko po kung sa board ang problema o sa battery, ano? Yan, at ginamitan ko po siya dyan ng DC power supply. Para saan po yan DC power supply? Yan po ay adjustable po yan. Mula 1 volt hanggang 33 volts. Okay? Makakakuha kayo dyan ng 1 volts to 33 volts. Diyan, iti-test ko siya dyan para malaman natin. Yan. Mamit po tayo niyan. Magtatap po tayo dyan sa board, ano? Okay, panoorin nyo lang po para makita nyo. Okay.
Nabalik ko lang ang mga wire. Okay, dito balik lang muna natin ang mga wirings niya, no, sa socket. Okay. Kaya ibabalik po natin kasi mag-actual testing po tayo sa DC power supply, ano, para ma-confirm natin kung sa board ang problema o sa battery. Okay, so yun. Okay. So yan dito. Nag-i-input ako, nagtatap ako ng voltahe dyan na 7.9 volts, ano, sa terminal ng battery, tapos i-on to confirm na battery ang problema. So yan. Yun, nahihirapan po ako dyan, kaya yan. Medyo mahirap po siya kasi iniingatan ko pong wag magdikit yung ano, yung aking ni-inject na ano, yan. Pinutol ko po yung wire ng battery, ano, para dyan ako mag-actual test. Okay. Sa mga makakapanood po nitong video ko at kung may ganitong issue ng Bluetooth speaker, parehas ng model, sana po makatulong tong aking video ito, no. Wag na rin tulong niyo na rin po sa akin yung hindi pag-skip ng ads, ano. Yun, salamat po mga boss, mga madam. Okay. Yan, sundan nyo lang po mga boss. Kahit ano, ulitin ko po, kahit wala kayong DC power supply, yung yan, tulad ng ginamit ko na yan, basta mapanood nyo lang po yung video ko na parehas ng issue. Automatic po, magpalit na agad kayo ng battery, ha. Kasi wala naman pong ibang problema yan, kundi battery. Yan. Pero magtataka kayo mga boss, di ba? May voltahe naman siya, 7.9, 7.7, di siya nag-o-on, ano. Yung amperes po ng inyong battery ay mahina na. Okay? Yung amperes ng battery niya po, ulitin ko lang, ay mahina na. Kasi yan pong aking DC power supply, ang amperahe po niya no amperes, 1 ampere to 5 amperes. Ano? Kaya siya, sinet ko po siya sa 7.9 volts. Yan, makikita nyo naman. Nakaset yan sa 7.9 volts. Tapos yung amperes, nilagay ko sa 4 amperes. Okay? Kaya siya nag-on yun dahil in-adjust ko siya sa 4 amperes. Ibig sabihin po, yung amperes ng battery ay mahina na. Mababa na po ang amperes noon. Kaya yun po ang kailangan ng palitan. Ano? Kaya ito po, nag-actual testing ako nito sa DC bench para makita nyo po ng actual. Kahit wala kayong DC bench, okay lang, mapanood nyo lang yung video ko, masundan nyo. Yun. Di ba nakita nyo, 7.9 volts, naka 4 amperes po yan. Okay, yun. Okay, na ano po, set up na natin to confirm. Ulitin ko po, di ba may laman kanina yung original battery na 7.9, 7.7 volts. Wala pa rin. Ito po, nagtap tayo ng DC bench. Nilagay ko sa 7.9 volts. At inilagay ko po yan sa, yung pong kulay red sa aking DC bench. Naka 4 amperes po yan. So yun, nakita nyo po, nag-power on na ang ating Bluetooth. Okay, so ang sira niyan ay battery. Bumaba na ang amperes ng battery. Palitin na po. Okay, kung may ganyan po kayong issue, sana po nakatulong sa inyo mga boss. Palitan nyo na po ang inyong battery. Ano po? Yun.